Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayo, ka-coffee? Yan, breaking news. Ang bilis umusad, ka-coffee, ng kaso ni Digong diyan sa International Criminal Court o ICC. Babasahan na agad siya ngayong araw. March 14, 2025, ibabasahan na siya ng mga reklamo na isinampa po laban sa kanya. At ganoon din po yung pag-confirm sa kanyang identity. Ganoon pala yun, ka-coffee. Ang bilis no? Kasi dito sa Pilipinas medyo mabagal-bagal Pero dito sa ICC, mabilis And kagabi, kahapon, nagmarathon tayo ka-coffee ng mga interviews ng mga international lawyers. Usually daw, halimbawa, may binigay silang example, halimbawa 8 counts ng kaso, 8 different kinds of cases no, isinampa sa isang individual. Umaabot daw yan ng 3 taon. 3 taon dyan sa ICC. Kasi 8. Ito kay Digong, isa lang naman yung kaso sa kanya, yung crimes against humanity. Baka isang taon, magkaroon na agad ng judgment. Mako-convict ba yan o mapapakawalan iyang si Digong? Ngayon ka-coffee, nagulantang itong kampo ng DDS kasi ang bilis ihaharap na agad si Digong para basahan siya kung ano yung mga kasong inireklamo sa kanya. Kumbaga, hindi pa nga nakakabuelo yung legal counsel, yung mga abogado ni Digong, ayan na agad, haharap na agad sila. And hindi ito biro ka-coffee, hindi yan kagaya dito sa Pilipinas, na mabilis ka makakatawag ng abogado o pwede ka ba, available ka ba, o punta ka dito sa regional trial court o punta ka dito sa isang korte, no? Hindi ganoon. Kasi sa ICC, kinakailangan accredited lawyer ka. Ilan-ilan lang. Mangilan-ilang Pilipino lang ang accredited lawyers ng ICC. Isa dyan si Harry Roque. In fact, siya ngayong kauna-unahan. Ang problema, hindi nila mapalabas si Harry Roque dahil baka maaresto naman yan. Di ba? Kasi may pending warrant of arrest din yan, si Harry Roque, ng Quad Committee ng House of Representatives, which is hindi rin biro yan. Diba? Kaya hindi nila mahugot agad yan si Harry Roque kasi kung tutuusin, sa dami ng pera ng mga Duterte, pwede naman nila yan ilipad agad yan, kahit private plane pa yan si Roque, dalhin agad dyan sa ICC. Ang problema, hindi nila magawa yan dahil nga may warrant of arrest si Roque. Kaya ang tatayo mo ng abogado ngayon ni Digong, itong si Salvador Medialdea, si ES. Hindi natin kilala kung magaling bang abogado yan, si ES, no? Pero sa tingin ko, hindi siya practicing lawyer, no? Bagamat, siguro, hindi lang natin alam, no? Pero ang alam ko, negosyante itong si ES, si Medialdea, pero hindi ko alam na practicing lawyer siya. Kumbaga, tulad nila Panelo, na alam mo talagang medyo bihasa ito. Pero siguro, out of choice na lang itong si Medialdea, kaya napili ni Digong yan. Again, hindi tayo tiyak dito pero assessment ko ito. Feeling ko, walang option pa as of the moment kasi biglaan So si Medialdea muna yung ina-appoint ni Digong bilang kanyang counsel. So, isang malaking good luck yan, ka-coffee, isang malaking challenge yan kay Medialdea. Anyway, sige, pag-usapan natin, ano yung mangyayari ngayon March 14? Bakit ganyan kabilis naman ang ICC? Kasi ayaw nila justice delayed, justice denied O, nasa headline ng ABS-CBN yan at ibang pahayagan ka-coffee dyan. Rodrigo Duterte to appear before ICC on March 14. March 14 ngayon ka-coffee, may time difference lang tayo, advance lang tayo dyan sa the Netherlands, no? Former President Rodrigo Duterte is scheduled to make his initial appearance. Again, initial appearance ito ka-coffee before the International Criminal Court on March 14, 2025. Alas 2 po yan ng hapon dyan sa the Netherlands. Ang katumbas yan dito ka-coffee, alas 9 naman po ng gabi dito sa Pilipinas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So merong 7-hour difference. Advance po tayo ng 7 hours sa the Netherlands. So mamayang gabi, hintay kayo ka-coffee ng update ko ano mangyayari dyan. Pero alam ko naka-broadcast ito ka-coffee. May delayed telecast nga lang itong initial appearance ni Digong. So siguro by 9:30 kung magsisimula sila, alam ko delayed dyan ng 30 minutes. Kung tama tayo ng basa, no? Delayed ng 30 minutes yung telecast nila. So by 9:30, may update na tayo kung anong nangyari dyan sa initial appearance ni Digong. Ayan, sa mga DDS, makikita nyo na finally si Digong kasi gumawa pa kayo ng fake news na nawawala si Digong, na parte na kinidnap daw si Digong. Yan yung mga narrative dyan. Ayan, makikita nyo na ka-coffee mamayang gabi. Antabayanan ninyo. Harap po siya sa pre-trial chamber 1. Hindi tayo masyadong familiar ka-coffee sa structure ng kanilang justice system, pero haharap po siya sa pre-trial chamber 1. In the decision issued March 13, kahapon po yan, the hearing will be led by the same 3 female judges that issued the arrest warrants against former President Duterte. Natatandaan ninyo ka-coffee, may nag-circulate yan online, yung 3 babae, kasi 5 yung judges Yung 2, di ba, hindi bumoto, pabor kay Digong. So may 3 judges, puro babae yan ka-coffee.
from different countries yan kasi hindi naman lahat yan, hindi galing definitely from the Netherlands alone dahil ano ito international organization ito, may iba't ibang mga lawyers from different countries yan. Yung tatlong judges na nag-issue ng warrant of arrest dito kay Digong, sila din po yung haharap dito kay Duterte. Ito yung sinasabi ni Digong na sasampalin niya yung yung mga taga-ICC. Yan sir, pagkakataon mo na sir pag humarap ka yan, pagkakataon mo na, boom, ganyanin mo agad, sampalin mo agad. Total, sinasabi mo yan doon sa iyong mga speeches. The hearing will be led by 3 female judges that issued the arrest warrant against former President Duterte. Sino-sino ito mga to? Si Judge Lulia Antonelia Motok, Judge Rin Adelaide Sophie, ang haba, wait lang. Pasensya na kayo sa pronunciation ko Judge Rain Adelaide Sophie Alipini Ganzu, and Judge Maria del Socorro Flores Lear. Ang haba ng mga pangalan ka-coffee. 3 babae na mga judges ang haharap kay Digong. According to Article 60, number 1 of the Rome Statute, the founding treaty of the ICC in the Rule 121, number 1 of the ICC rules, a person subject to a warrant of arrest under Article 58 of the statute shall appear before the pre-trial chamber and be informed of the crimes he is alleged to have committed. Yan, ito yung gagawin sa kanya, ka-coffee. Kasi nasa Rome Statute naman yan. Malinaw, ito yung gagawin sa kanya. Kapag ikaw ay suspect, ka-coffee, na-issuean ka ng warrant of arrest, kinakailangan mong humarap dito sa pre-trial chamber, yung nag-issue ng warrant of arrest. Yan yung kanyang policy dyan, ka-coffee, no? Halimbawa, ito yung pre-trial chamber. Dadalhin yung suspect dyan. In this case, si Digong, dadalhin sa harap ng mga judges. Tapos, babasahan siya, ano yung krimen niya na allegedly na-commit niya. That's one. Second, his rights under the Rome Statute. Ano yung mga karapatan niya? Ano yung mga pwede niyang gawin sa ilalim po ng Rome Statute? And the date for a hearing to confirm or decline to confirm the charges. Ayan, petsa kung kailan po magaganap yung hearing to confirm or decline to confirm the charges. Kumbaga ito yung ano tawag natin dyan? Guilty ka ba? Yung pleadings. Guilty ka ba or not guilty? Ano tawag natin dyan? Sorry, hindi kasi ako abogado pero naririnig natin yan ka-coffee sa mga palabas, no? Napapanood natin yan at sa mga interviews, no, sa media. So, hindi pa magaganap yan ka-coffee sa araw na to, March 14. No? So, ang gagawin lang ngayong March 14, to be clear, haharap siya doon sa 3 judges na nag-issue ng warrant of arrest. Sasabihin sa kanya, Mr. Rodrigo Duterte, ito allegedly yung crimes na nakumit mo. Number 2, ito yung mga karapatan mo sa ilalim ng Rome Statute. Pangatlo, ito yung petsa ng hearing kung saan matutukoy natin or i-confirm mo ba o magde-decline ka doon sa mga charges o sa mga kaso na ipinataw sa'yo. Ano tawag? Arraignment ka-coffee. Tama ba? Joke lang. Ano tawag dyan ka-coffee? Nasa dulo na ng dila ko. Hindi ko mahugot agad. Kung saan ka magdidesisyon kung guilty ka o guilty or not guilty, di ba? Yung iharap ka sa korte, ano ka, guilty or not guilty. Wait lang. Ipa-comment nga dyan ka-coffee. Guilty or not guilty. Anong process yan dito sa atin? Ano tawag sa process na yan? Arraignment ba? Hindi arraignment yan. Anyway, sige. Yun, yung process na yun. Na-describe ko naman siya ka-coffee. Yun yung haharap ka, tatanungin ka guilty ka or not guilty. Yun yung process na yan. So, 3 ka-coffee yung gagawin dito sa initial appearance ni Digong. Ngayong araw po yan, March 14. All initial appearances before the pre-trial chamber are public. Ayan. Public yan. In accordance with ICC regulations to ensure fair proceedings. So mapapanood ng buong mundo. Hindi lang ng mga Pilipino ka-coffee, ng buong mundo. Mapapanood po nila yan dahil naka-public po yung setup niya, no? Kumbaga open to the public yung arrangement diyan. The pre-trial chamber has also been notified of former President Duterte's wishes to be assisted by his Executive Secretary Salvador Medialdea and the Office of the Public Counsel for Defense. The ICC registry has acknowledged the request and confirmed it will facilitate Medialdea's presence at the Duterte's initial appearance. Wala eh. No choice eh. Kararating lang nila Sara Duterte dyan eh. Siyempre, wala pang mag-aasikaso dyan. Si Harry Roque na inaasahan nila, hindi rin naman makalabas. So, no choice. Sinong kasama dyan? Si Medialdea. O, di sige. Tama rin yung ginawa ni Hanilet, in fairness ha. Kasi in-offer kay Hanilet, ikaw ba yung sasama sa Europe, di ba? Kasi syempre, limited number lang naman ang allowed dyan. Ikaw ba yung sasama? Nag-decline si Hanilet. Siguro, alam niya sa sarili niya na hindi siya capable. O sige, abogado na lang isama mo dyan. Ayan, si Medialdea na ngayong sinama.
Duterte was taken into custody by the Philippine authorities in compliance with the ICC arrest warrant issued under seal on March 7, 2025. He was subsequently handed over to ICC custody on March 12. The charges against him involved MURDER as a crime against humanity allegedly committed in the Philippines between November 1, 2011 and March 16, 2019. During this time, he held roles as President of the Philippines, Mayor of Davao City, and was reportedly the leader of the Davao Death Squad. Naku, mabibigat ka, Coffee. Itong mga kaso ni Duterte na ipinapataw sa kanya. Kaya yun na lang gawin nyo mga DDS ha. Tama na kayo dyan sa kakahul kay PBBM. Hindi si PBBM yung dapat yung kinakahulan. Pag igihin ninyo yung kaso ninyo sa ICC para maipanalo nyo yan. Or ano ba ang pwede nyo gawin dyan? Pakiusapan yung mga biktima. Gawin nyo lahat ng remedyo. Yung mga nagsampa ng kaso, ano yan, makipag-areglo kayo. Pwede namang option ng areglo. Bayaran nyo tag-1 bilyon. Kahit pa paano makatulong kayo doon sa pamilya. Marami naman kayong pera, di ba? Tag-1 bilyon, bayaran ninyo. Kung hindi nyo kaya tag-1 bilyon, 500 million pesos, bayaran nyo yung mga biktima. Kahit pa paano may makuha man lang silang danyos sa ginawa ninyo. Kaso ang dami niyan, 30,000 yan ka-Coffee. I don't think na gagawin ninyo yan. Pero kung sa dami nyong pera, kung gusto nyo talagang iuwi si Digong, ayusin ninyo. Huwag si PBBM ang kahulan ninyo. Ang kahulan ninyo ang ICC. Ang pagandahin ninyo yung inyong defense para maipanalo nyo yung kaso. Nabilis lang naman yan eh. Sabi nga ng mga analysis, baka within a year, 1 year, matapos yung kaso ni Digong. Magkaroon na agad ng judgment dyan, guilty or not guilty, di ba? Kasi mabilis yung proseso nila dyan. O hindi mauwi nyo na si Digong, 80 siya ngayon, after 1 year, 81, mauwi nyo siya. O pwede pa siya mag-enjoy, pero sana pagbalik niya, wag na siya magulo. Wag na siya mag-ingay, ka-Coffee. Baka kasi mag-ingay na naman yan eh. Kung ano na naman isigaw niyan eh. Marcos Bangag, Marcos Adik, Marcos Weak Leader. Yan na naman isisigaw niyan. O susuportahan naman ng mga DDS. Susuportahan ng mga maisog rally. Pag re-resignin si PBB, maghintay kayo. 2028 oh, ayan oh, patakbuhin nyo si Sara Duterte. Kung hindi pa siya impeach that time, mananalo siya. Kung hindi pa siya impeach, kung impeach na, di ba? Hindi patakbuhin nyo si Robin Padilla. Ayan, sa inyo ulit. Pero maghintay kayo, respetuhin nyo ang presidente. Anyway, meron din option na conditional release. Mainit-init din itong pinag-uusapan, itong conditional release. Napakinggan ko rin ito ka-Coffee sa mga interviews ng mga international lawyers. The pre-trial chamber may set one or more conditions restricting liberty, including the following. A person must not travel beyond territorial limits set by the pre-trial chamber without the explicit agreement of the chamber. O pwede pala, conditional release. Pero hanggang dito ka lang. May limitation. Halimbawa, kung ang napagkasunduan, hanggang dito ka lang sa the Netherlands, hindi ka pwedeng lumabas ng bansa. O kahit hindi ka pwedeng lumipat ng ibang countries na may Schengen visa, di ba? Depende sa kondisyon. Kung hanggang dito ka lang, at least, wala ka dun sa penitentiary, wala ka dun sa kulungan nila. No? Nasa labas ka. A person must not travel beyond territorial limits. Huwag matigas ang ulo ha. Pag sinabi sa'yo hanggang dito ka lang, ito lang. Yung problema, matigas ang ulo ni Digong eh. Pagpunta nga lang ng Hong Kong, sabi sa kanya ng Hong Kong government eh, take politics out of your visit eh. Pero ganun pa rin, nangampanya pa rin. Number 2, the person must not go to certain places or associate with certain persons as is specified by the pre-trial chamber. May mga ipagbabawal sa'yo, bawal ka pumunta sa ganitong lugar. O bawal ka makipagkita sa mga ganitong tao. Kasi mamaya, mangampanya pa yan dyan, i-endorso pa ang PDP. O makipagkita sa mga Pilipino dyan, bawal. Depende ka-Coffee sa arrangement ha, na ibibigay ng pre-trial chamber para dito sa conditional release. The person must not contact directly or indirectly victims or witnesses. Definitely. Yung pamilya ni Kian de los Santos, halimbawa, isa siya doon sa mga nagre-reklamo, bawal kontakin ni Digong. Di ba? Kasi may influensya niya yung mga witnesses eh. The person must not engage in certain professional activities. Bawal magtrabaho. Kung abogado si Digong, bawal siya mag-practice ng abogasya. Bawal magtrabaho. Must not engage in certain professional activities, pero may limitations din. Pili lang ka-Coffee, yung mga hindi na pwede pasukan. The person must reside at a particular address as specified by the pre-trial chamber. Dito ka titira, dito ka tumira. The person must respond when summoned by an authority or qualified person designated by the pre-trial chamber. Kung ipatawag ka, Digong, punta ka dito, may hearing tayo, punta ka dito, may tatanong ako sa'yo, pupunta ka. As long as authorized po yan ng pre-trial chamber. The person must post bond or provide real or personal security or surety for which the amount and the schedule and mode of payment shall be determined by the pre-trial chamber. Parang piyansa, ka-Coffee, may bond din. Magkano yan? 1 million pesos, 2 million pesos, yan parang bond niya.
The person must supply the registrar with all identity documents, particularly his or her passport. The person must supply the registrar with all identity documents, particularly his or her passport. Ano ay ibig sabihin ng supply? Isa-surrender? Ibibigay niya yung kanyang passport? Or pwedeng copy lang? Pero ang tingin ko rito, napakinggan ko rin, parang kailangan ibigay yung passport o hawak nila yung passport, no? Kasi that's the term, The person must supply the registrar with all identity documents, particularly his or her passport. Kasi kung may passport nga, mamaya mag-travel yan ka-coffee, no? The pre-trial chamber can also make several important considerations, including the views of victims or witnesses that could be at risk as a result of a release or conditions imposed. So, depende sa magiging takbo ng hearing, baka may mga request din ng mga witnesses. So, it should be considered by the pre-trial chamber, no? Sana, kung pag-iigihin ninyo, kung magpapakabait kayo, sana magpakabait kayo. Di ba, malay nyo, issuehan kayo nitong Rule 119, conditional release, makalaya si Digong. Pansamantala, no, habang ongoing yung hearing. Okay na yan, kaysa nandiyan siya sa loob. Di ba, pero sana, pag lumabas, conditionally release siya, mag-ayos-ayos naman kayo, magtino-tino kayo. Huwag niyong pabagsakin ng gobyerno, dinidestabilize niyo ang gobyerno. Huwag niyong gawin yan. Di ba? O siya ka-coffee, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee, mga nasa Facebook. Pasayo na lang ka-coffee, please like and follow. Yung mga hindi pa po naka-like and follow sa Facebook. Mga nasa YouTube, click lang po ng subscribe and hit the notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Okay, pansamantala mo na magpapaalam. See you ka-coffee in my next video. Bye-bye.